This morning, it's all about the history of the Baptist Church. Saan ba nagmula ang mayamang kasaysayan ng Baptist Church? Okay, yan po ang ating pag-aaralan. Last Sunday, ang napag-aralan natin yung biblical definition of the Baptist Church. Ano ba yung biblical definition? Ang biblical definition ng Baptist Church ay galing sa word na, naalala niyo po, ecclesia. Ecclesia. Ibig sabihin ng ecclesia, called out assembly of believers, baptized with the Baptist preacher, and then assembling in one location, having the letter and the spirit of the Great Commission, which is to evangelize the world. So pag nalaman natin yung definition niya, malalaman mo na may purpose pala. Bakit in-establish ng Diyos ang kanyang assembleya? Okay? Tandaan po natin, may mga assembleya na noon pa. Pero ang sabi ng Panginoon, I will build my church. So my church, ibig sabihin, possessive pronoun, sa kanyang simbahan. So pag simbahan ng Panginoon, ibig sabihin, bigyan po natin to ng importansya. Amen? Amen? No? Ito'y hindi simbahan ni numan. Ito'y simbahan ng Panginoon na ang sabi ng Bible sa Acts 20 verse 28, binili niya ng kanyang mahal na dugo. Okay? Binili niya ng kanyang mahal na dugo at binigyan niya ng dakilang tagubilin bago siya umalis. Sa Matthew chapter 28 verse 18 to 20, na humayo, ipangaral ang salita ng Diyos. So makikita natin kung ano yung purpose. Pag kasi nalaman mo yung definition, malalaman mo yung purpose bakit niya in-establish. Para mangaral ng salita ng Diyos. Kaya, huwag tayong magtataka kung bakit hindi natin pinapasok dito ang politika, hindi natin ginagawang social gathering itong ating church. Ang main purpose niya is to preach the gospel, get them saved, get them baptized, and teach them all things. Yung po ang gagawin natin until the end of the age. Hanggang sa kuhanin ng Diyos ang simbahan niya, kasama ang mga mananampalataya, at haharap tayo sa Kanya, malinis ang ating mga kamay. Amen? Amen? No? Salamat. Salamat, yun ang purpose. And then, last Sunday, napag-aralan natin yung the greatness of the Baptist Church. Ano yung greatness niya? Because of the nakalimutan nyo? Foundation, and fellowship. Ano yung fellowship natin? Common ground? Koinonia? Ano yung sabi? Anong ating fellowship? The gospel. Kaya ang bawat isa tinuturo ang mangaral ng salita ng Diyos, mag-soul winning, para common. Iisa ang ating fellowship. Iisa ang ating common ground. Hindi yaman, hindi pera. Kasi hindi naman lahat may pera. Hindi lahat may kayamanan. Hindi lahat may sasakyan. Meron po ba akong kausap? Hindi lahat may bahay at lupa. Hindi lahat may resort. Di ba? Pero lahat pinagkalooban ng tagubilin. Gospel. Ano yung gospel? The death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Ang bawat isa sa atin, pwede nating hawakan yun, dalhin, ipangaral sa mga tao, sa ating mga pamilya, sa mga kamag-anak, sa mga kapitbahay. Pagharap natin sa Diyos, ang bawat isa sa atin mayaman. Mayaman sa kaluluwa. Kasi wala naman tayong madadalang ari-arian sa langit. Meron po ba tayong madadala? Wala. Ano ang madadala natin sa langit? Mga kaluluwang naglalakad. Magpapasalamat sa Diyos. Amen? Yan yung walking edifices. No, yung mga kaluluwa na tumanggap sa Panginoon, nabautismuhan at lumago, magpapasalamat sila sa Panginoon at mga kapatid, sabi ng Bible, magkakaroon tayo ng crowns. Ngayon po, ang pag-aaralan natin, yung mayamang history ng Baptist Church. Okay? Buksan po natin, Matthew 16, verse 18. Sabay-sabay natin basahin. Ready, read. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Panginoon,
I-bless niyo po ang aming pag-aaral, kayo maluwalhati, kayong maitaas, kapag naunawaan namin ang mayamang history ng aming simbahan, mag-iiba ang aming pananaw. Hindi namin to i-disregard. Hindi namin mamaliitin ang bawat pagtitipon na ginagawa namin dito sa bahay-sambahan. Hindi namin mamaliitin ang bawat programa na nila-launch out ng aming pastor. Hindi namin mamaliitin ang mga gawaing dinadaos linggo-linggo. At makikita namin, privilege, Panginoon, na kung ang aming tahanan ginagamit sa extension classes, na ang aming tahanan ay ginagamit bilang Bible Study Center, it's our privilege. At kung may mga anak pa po kayo, may maling ideya, may hindi tamang pagkaunawa patungkol sa inyong simbahang itinatag, Panginoon, ito po'y mapawi, maalis, at sapagkat isang araw, haharap kami po sa inyo, Panginoon. Nakakahiya sa inyong harapan na kami, Panginoon, ay naggugol ng oras sa mga bagay na walang kabuluhan. Tulungan niyo po kami na maunawaan namin ngayong umaga ang mayamang kasaysayan ng aming pananampalataya. Ito po'y dalangin ko sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Madaling i-disregard, madaling hindi pansinin ang isang bagay na hindi mo alam. Amen? Amen? Marami po sa ating tahanan, sa bahay natin, mga bagay na itinatago nyo ay napakahalaga. Amen? Bakit po? Meron itong sentimental value. Pero akala nyo may sentimental value lang. Pero hindi nyo alam, ito pala ay ginto. Ito pala ay pilak. Tama po? Mga litrato, katulad yan, litrato na mula pa sa inyong mga ninuno. Siguro ay mga nasabihin na nating 100 century na, 100, 100 years na. Alam niyo po ba, may mga gamit ngayon, may mga sasakyan, ang tawag ay vintage. Hindi siya mahal gawa ng mga materyales. Mahal siya gawa ng napakatagal niya na. Amen? Amen? Ang Baptist Church, ganun din po. Ang Baptist Church po ay hindi nasimulan sa kapanahunan ni Constantine, 311 AD. Ang Baptist Church po ay binigyan ng pagsilang sa pamamagitan ng ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Nung sinabi niya, "Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Sabi ng Bible sa Ephesians, one Lord, one faith, one baptism. Sa Ephesians 3:21, tingnan po natin, basahin natin. Makita po mismo ng ating mga mata. Ephesians 3:21, ang Diyos sa kasalukuyan ay kumukuha ng kalwalhatian sa simbahang kanyang itinatag. Verse 20, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Verse 21, unto him be glory in the church by Christ Jesus, throughout all ages, world without end. Amen. Some Baptists do not see their names' worth and value, that they do not stand for their doctrines and standards, so they easily compromise it with politics or any of the world's affairs. Bakit po? Hindi nga nila nakikita ang value. Di ba? Pag halimbawa, ang isang noon po ay nabigyan ako ng camera. Galing pa siya sa Saudi. No? At kumpleto po siya, mga kapatid. Nikon. Hindi po siya digital. Yun yung mga makaluma na may mga pang-filter pa, everything. Pero alam niyo po, dahil hindi ako marunong gumamit, hindi ko siya na-appreciate. Pero sa isang photographer, napakahalaga nun. Naunawa po ninyo? Ganon din sa atin. Tayo bilang mga common people, kapag hindi natin naunawaan, hindi in-explain sa atin,
ang true value ng Baptist Church with biblical definition, with geographical location, and with a logical explanation, mga kapatid, hindi natin bibigyan ng halaga. Magko-compromise ka. Kaya nga mga kapatid, ito ay pinag-aaralan natin. The Bible is still true. In 1 Timothy, tingnan niyo po, 1 Timothy 4 verse 1. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Ano po sabi ng Bible? Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils, speaking lies and hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. Saan po ngayon, mga kapatid, ang mga tao, lalo na ang kabataan, captivated? Saan? AI. Artificial intelligence. Diba? May artificial intelligence na, mga kapatid, na kung halimbawa hindi mo inayakap ang iyong nanay, no? Pwede mong isama ngayon ang picture mo at ang picture niya, tapos through AI, gagawin niyang vivid, gumagalaw, mayayakap mo siya. Imagine mo. Hindi niyo ba nakita yan? May mga AI ngayon, mga kapatid, through, makikita nyo, sa cellphone, yung transformation, pagsasamahin ang isang toro at ikaw, maging mumukha kang toro. Imagine mo. Pagsasamahin yung anong tawag doon? Transmute, ewan ko kung ginagamit na, transformation or transmutation. Mga kapatid, ganun po. At captivated ang tao dyan, lalo ang mga kabataan. At hindi nila napapansin na ubusang oras at napakayaman yung heritage na ipinamana sa kanila, nakakalimutan nila na ang Bible, ito ang pinagmulan ng kayamanan. Ito mismo ang kayamanan natin. Kaya nga, tignan nyo po, minsan napakahirap nilang disiplinahin, napakahirap nilang pag-involvein sa mga bagay na maka-Diyos. Bakit? Captivated sila. At tayo, bilang mga magulang, pag hindi rin natin alam kung gaano kayaman yung ating pinagmulan, mga kapatid, babaliwalain natin ito. You see? Sabi nga dito, they are too coward to earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Verse 3. Kailangan makipag-content tayo. Pag tayo hindi nag-content, nag-compromise tayo, mga kapatid, anong mangyayari sa susunod na henerasyon? Sabi nga, para ang isang bansa, kapag may nagdiskubre ng bansa, o kaya pag nag-conquer ng isang malaking bansa, makapangyarihang bansa, ika-conquer ang isang nation, ang gagawin nila, unang-una, sisirain nila lahat ng mga dokumento, susunugin nila ang lahat ng mga birth certificates at saka yung library, sisirain nila para walang pagkakilanlan ang tao. Madali mong madaya at maalipin ang isang taong hindi niya alam kung ano ang kanyang pinagmulan. Tama po, hindi. At yan po, mga kapatid, yan ang nagsha-shape ngayon sa ating sanlibutan ngayon. AI, yung technology, at binabago ang kaisipan ng mga tao, kinakaptivate lalong-lalo na ang ating mga anak. Kaya nga, dapat mga kapatid, tayo ay mag-double time. We are in the last days. Sabi ng Bible, perilous time shall come. At kung hindi tayo magiging maingat, mga kapatid, yung ating pinagmulan, hindi na natin mabibigyan ng pagpapahalaga. So number 1, mga kapatid, saan ba matetrace yung yaman ng ating kasaysayan? Saan matetrace? Kasi mahalaga kung saan mo siya titrace. Sa ano ang pinanggalingan niya. Amen? Amen? Ang Bible po, mga kapatid, na hinahawakan po natin, kaya tayo naniniwala sa King James Bible 1611, sapagkat ito po ay galing sa Elizabethanian language, at ito po ay galing sa Jerusalem, hindi po ito galing sa Alexandria, Egypt, at hindi po ito galing, mga kapatid, doon sa bundok ng Zion, mga kapatid, na galing sa basurahan.
yung Westcourt and Hort, yung mga NIV, yung mga perversion of the Bible, mga kapatid, ito ay galing doon nakita nila, mga kapatid, doon sa Mount, meron silang lugar na kung saan nakuha nila. Codex Vaticanus and Sinaiticus, yun. Sa Sinai, nakuha nila at nakalagay lang sa basurahan. Magtataka ka, bakit nakalagay sa basurahan? Ibig sabihin, walang kwenta. Amen? Yung Codex Vaticanus, sabihin ng Vaticanus, galing po sa Vatican, Codex Vaticanus and Codex Sinaiticus, yun po yung pinagmulan ng lahat ng mga perversion of the Bible. Ang ating po, mga kapatid, ay galing sa Masoretic text at sa received text or Textus Receptus. Amen? Yung Old Testament, Masoretic text, yung New Testament, received text, which is Textus Receptus. Kung gusto nyo pong lalong mas malalim na pag-aaral, pwede kayong mag-enroll sa Bible College. Amen? Amen? Okay, para lalo nyo ma-appreciate yung yaman ng ating pananampalataya. So number 1, saan ba nanggaling? Paano ba siya matatrace? A genuine Baptist church can be traced by its baptism. Ayan, number 1, baptism. Only the Baptists held on to the correct form of baptism down through the centuries. Since the first century, Satan has been trying to distort the true doctrine of baptism. Sinisira ng dyablo, okay, yung tunay na katuruan patungkol sa bautismo. Before the close of the 2nd century, the Jews and the pagans have been trained for many generations to lay great stress on ceremonials. Ang nawawala po 2nd century. Second, much stress is given on the duty of baptism without looking on its purpose that it was directly linked to salvation. That doctrine was called baptismal regeneration. Okay? Ang nawawala po, duty. Number 1, first. Number 2, second. Ang nawawala. Number 3, duty. Letter A, correct ang nawawala. Nakuha niyo na po? Okay. Pag may nagbubulong-bulungan, ibig sabihin, hindi nakuha eh. Kaya tumigil po ako eh. Pero wag ka maniniwala sa bulong-bulungan, ha? Okay. Minsan mali yung bulong-bulong. Kaya dapat sa teacher nyo manggaling. Number 4, such doctrine grew. Lumawak, lumaki, grew. G-R-E-W. Grew. That such doctrine grew that people during their time were already taking baptism as a way of salvation, which eventually led to the teaching of infant baptism. Sprinkling and pouring became other means of baptism other than immersion. Okay? Kaya nga po ng AD 416, nagkaroon ng batas. Infant baptism was established by Constantine. Kaya nga sa ating Trail of Blood, ang ganda po ng ating ang ganda ng ating paper. Tingnan niyo po yung ating paper. Acts 29. Tingnan niyo po. Great institution. Yung kulay pula po dyan, mga kapatid, is Trail of Blood. Pag sinabi mong Trail of Blood, makikita yung ating doktrina sa pamamagitan ng Trail of Blood na nagtigis, nagbubo ng dugo, nag-invest ng dugo ang ating mga forefathers para ipaglaban ang doktrina na meron tayo ngayon. Amen. While dun sa baba, mga kapatid, yung mga dot na scattered, ito po yung umalis, umaklas. Yun yung sinasabi ng ating pastor. Nagprotesta sila. Ang mga Baptist ay wala pong ipinoprotesta. Hindi tayo galing sa Protestantism. Sapagkat in the first place, wala tayong ipoprotesta. Sapagkat ang pinanggagalingan ng ating doktrina, mamaya malalaman natin, ay ang Bible. Amen. Ang mga nagprotesta, mga kapatid, ay nanggaling doon sa 313 Council at Nicaea. Okay? Na pinasinayangan ni Constantine. At doon, mga kapatid,
humiwalay sila. Sila ay umalis sa tamang pananampalataya. Pero ang mga Baptist, dun sa taas, makikita nyo yung trail of blood, tuloy-tuloy sila. Ang mga Baptist, hindi po lagi ang kanilang pangalan ay tinaglay nilang mga Baptist. Minsan, ang tawag sa kanila, Petrobuscian, Albigenses, Donatis. Okay? Depende kung sino po yung mga leader nila dun sa kapanahunan na yun. Paulician, o Albigenses, okay? Donatis. Okay? Lahat po yan, mga kapatid, na mga Baptist, at nung sila ay yung sa mga Waldenses, yung mga nando sa mga matataas na mga lugar, yung mga binautismuhan ng hidwang pananampalataya, especially mga Catholic, binaptize nila. Kaya ang tawag sa kanila, Anabaptist o Rebaptizer. Salamat mga kapatid na ang ating pananampalataya, amen, matetrace mo sa tama. Because the early Baptists believed the New Testament doctrines of believers' baptism and voluntary personal obedience in baptism, they continued baptizing with the right biblical baptism. They even rebaptized those who were baptized as infant. At yun sinabi ko po sa inyo, they were called Anabaptist or Rebaptizer. By taking a stand for the right biblical baptism, tingnan nyo po, a staggering 50 million Baptists were martyred, beheaded during the Dark Ages. At ang ulo ng ating mga ninuno ay ginawa nilang sulo. Parang ginawang mga kandila. Tapos tayo ngayon, dahil hindi natin alam kung gaano kahalaga ang ating napakayamang heritage, ay akala natin mga kapatid, pagsimba lamang ay okay na. May kausap po ba ako? Samantalang mga kapatid, ang daming mga ninuno natin ang minartir, inilubog sa kumukulang mantika, pinahila sa mga kabayo na magkabila ang takbo, binalata ng buhay, para ipasa sa atin ang tamang pananampalataya. Yung mga nando sa Coliseum, yung mga kalaban ng mga gladiators, mga ninuno natin yun. Mga Baptist po yun. Na ipinaglaban nila yung doktrina na ngayon binigay sa atin at pinag-aaralan natin. Sa aba naman po natin, mga kapatid, kung Bible lang hindi natin madala at tayo ay nasa cellphone nakatutok. May kausap po ba ako? Doon nyo lalo ma-appreciate ang ating pastor. Bakit niya tayo dinudoktrinahan? Para wag kang madaya, para hindi mo maliitin ang doktrina na meron ka at para maging masigla ka sa Christian walk mo. Sapagkat pag hindi mo alam kung sino ka, anong pinagmulan mo, kung gaano kayaman ang iyong heritage, sisinuhin ka ng mga tao at hindi ka makakalakad ng may pagpipitagan sa iyong sarili. Yayamang alam mo kung ano ang pinagmulan mo. Diba? Kaya nga tingnan nyo yung mga tao, mga bata na walang mga magulang, na ulila, galing sa broken homes. Sa kanila, personal, merong emptiness sa kanila. May vacuum sa kanila. Kaya minsan hindi sila makaharap sa tao ng may pagpipitagan ay dahil kulang sila. Naunawaan po natin? At minsan itinatago nila sa pamamagitan ng buhay na masalimuot, ugali, mga kapatid, na marahas. Bakit? Yung po yung kanilang anong tawag doon? Defense mechanism para itago yung kakulungan sa kanila. Pero tayong mga Baptist, ang yaman ng ating heritage, hindi tayo makapagsalita. Para tayong mga piping saksi at bulag na mga saksi sa mga katotohanan naririnig natin sa likuran ng pulpito at nahahayag sa atin in a day-to-day and a weekly basis sa ating simbahan. Amen? As Baptists, we should hold on to the correct form of baptism and pass it down to the next generation. Kaya may Sunday school po tayo.
para alam natin ang ating pinaninindigan at ituturo natin sa ating mga pamilya, sa mga mahal natin sa buhay. Our church still believes that there is only one biblical baptism according to Ephesians 4 verse 5. One Lord, one faith, one baptism. Sa Matthew 16 verse 18, in-establish ng Panginoon ng simbahan. Sa Matthew 28 verse 18 to 20, binigyan niya ng dakilang tagubilin na humayo throughout the whole world. At may pangako siya, even the gates of hell shall not prevail against it. At sabi niya, I am with you always, even unto the end of the world. Kaya nga, hindi po totoo na yung simbahang kanyang itinatag ay natalikod. Sapagkat kung natalikod ang simbahang kanyang itinatag, lalabas at pinalalabas nila na si Kristo ay sinungaling. Pero dahil nandito ang Baptist Church, mga kapatid, totoo ang pangako ng Panginoon nang perpetuate at nag-continue yung simbahang kanyang itinatag sapagkat sinamahan niya. Amen. It consists of all the following aspects. Ano po yun? Yung tamang bautismo. Proper candidate. Ano yung proper candidate na nababautismoan doon? Dapat ligtas. Proper mode, immersion, baptizo. Baptizo, immerse. Okay? Proper interpretation to show the gospel and obedience. Proper authority, Baptist Church. Not anybody could na binigyan. Hindi po Pentecostal, hindi Catholic, hindi Episcopalian. Baptist Church. Proper administrator, Baptist preacher na binigyan ng authority ng simbahan. You see, napakahalaga nun. Kaya nga nagdiriwang tayo kapag may nabautismuhan. Amen. Properly. Ligtas. Kung yan ay hindi ligtas, hindi nating kasalanan. At through the preaching, ipapaalala sa kanya na dapat siya ligtas bago mabautismo. Kaya nga, may mga Bible student and even may mga lumaki na sa Sunday school, hindi pa pala ligtas, na-realize nila, nagpabaptize sila. Hindi sila nagpare-baptize sapagkat in the first place, hindi naman tama yung kanilang bautismo. Amen? Kaya tayo tinuturuan para maging sentinel tayo. Sentinels of the faith. Ano yung sabihin sentinels? Protector of the faith. Dahil alam natin lahat. Amen? Amen? Mapoproteksyon na natin. Wala tayong kailangang baguhin bagkus meron tayong dahilan upang ito ay ipasa sa susunod na henerasyon. Kaya nga salamat mga kapatid, no? Na meron tayong it could be traced by baptism. Number 2, a genuine Baptist church can be traced by the blood. By the blood. Okay? The Baptist history is said to be written by the blood of martyrs. God gave the Baptist church with a rich history of people who love the church. The very first Christian martyrs were Baptists. John the Baptist was beheaded. Jesus Christ was crucified. Ang nawawala po, very. Number 1, rich. Letter A, written. Okay? The apostles and disciples were also Baptists. Ang mga disipulo at ang mga apostoles. Ang ibig sabihin ng apostoles, eyewitness. Ang ibig sabihin ng mga disipulo, mga learners, the disciplined one. Stephen was stoned. Matthew was slain in Ethiopia. Mark was dragged on the street until dead. Luke was hanged. Peter and Simeon were crucified. Andrew was tied to a cross. James was beheaded. Philip was crucified and stoned. Bartholomew was flayed alive, binalatan ng buhay. Thomas was pierced with lances. James the Less was thrown down from the temple and beaten to death. Jude was shot to death with arrows. Matthias was stoned to death. Paul was beheaded. Napakaraming mga mananampalataya ang nabuhay at namatay ng tapat para sa tamang pananampalataya. Kaya nga sabi ng Bible, mga kapatid, we have witnesses. Clouds of witnesses sa langit. Tapos nakakalungkot, di po ba Bible lang hindi natin mahawakan?
makapag-win lang ng kaluluwa, hindi natin magawa. Nahihiya tayo. Tatanungin ka kung ikaw ba ay Kristiyano or ano sasabihin mo? Parehas lang yun. Huwag tayong mahiya, mga kapatid, na sabihin natin, we're Baptist. Amen! We're Baptist. Letter B, ito po. The least we can do as Baptists today is to value the history that was written by the blood of martyrs. Hindi na natin kayang i-duplicate and even replicate yung ginawa nila. Mga kapatid, nakalagay na po yan. May Fox's Book of Martyrs na. Meron na pong Hebrews chapter 11, Hall of Faith. It was written already. Ano lang ang kailangan natin gawin? Ang mabuhay para sa Diyos. Amen? Mabuhay para sa Diyos na i-value natin ang mayamang kasaysayan na mayroon tayo. Amen? Amen? Matthew 11:12. Tingnan niyo po. Matthew 11:12. Matthew 11 verse 12. Ano po sabi ng Bible? And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force. For all the prophets and the law prophesied until John. As Baptists, sabi po dito, we cannot expect an easy life as Baptists because blood and violence had been a partner of our conviction. Ang nawawala po sa 11:12 is violence. Hindi natin po pwede itong takasan, mga kapatid, sapagat nakalagay na sa Bible. Amen? And violent take it by force. Ibig sabihin, gagamitin ng Panginoon ang violence para ikalat ang salita ng Diyos. And we cannot do away with it. Yun ang plano ng Panginoon. Wala tayong magagawa. Amen? Naalala nyo yung first century Christian na naging kampante lang sila sa Jerusalem, nag-stir up ang Panginoon ng persecution. Amen? Upon the life of Stephen. At si Stephen, mga kapatid, unang naging martyr. At dahil doon, ang sabi ng Bible, ang mga mananampalataya nag-scattered abroad. Everywhere, they preach the gospel. Dahil ang Baptist is an organism, amen? Amen? Hindi mo kayang patahin ang organism. Okay? Halimbawa, bigyan ko kayo ng sample. Okay? Halimbawa, dun sa isang greeny place, madamong mga lugar. Ano yun mo yan? Ang gawin mo dyan, buhusan mo ng gasolina o kaya ng diesel. Okay? Mamamatay. Yung mga grass doon, kung may mga halaman doon, mamamatay. Pero yung organism, hindi mo mapapatay. Aalis ang mga organism doon, lilipat sa isang lugar na pwede silang mag-synergize. Ibig sabihin, makipag-cooperate, mag-collaborate. Ganon din po ang Baptist. Amen? It is an organism na galing sa Diyos, hindi mo siya pwedeng mapatay. Pag in-extinguish mo siya sa isang lugar, pinersecute mo siya sa isang lugar, kakalat siya, pupunta siya sa ibang lugar, mangangaral ng salita ng Diyos. Amen! Kaya magpasalamat tayo, mga kapatid. Ginamit ng Panginoon yun, yung persecution. You see, we cannot expect an easy life as Baptists because blood and violence have been a partner of our conviction. The most brutal oppression was the Inquisition when Christians were accused as heretics. Heretics. The Cardinal Hosius, a Catholic priest and president of the Council of Trent in 1524, once said, "Were it not that the Baptists had been grievously tormented and cut off with a knife during the past 1200 years, they would swarm in greater number than all the reformers. Without the blood, our history will be as shallow as the other cults and denomination. Thank God for the trail of blood
it distinguishes us. Amen? Kaya meron tayong significant. Kaya meron tayong importance. Bakit? Mayaman ang ating pinagmulan. Hello? Mayaman. Kaya nga mga kapatid, ito'y dapat ipasa. Alamin natin, panindigan natin, at ipasa natin sa susunod na henerasyon. Lastly, number 3. Number 1, ano po yung number 1? A genuine Baptist church can be traced by baptism. Ano yung baptism po natin? Lubog. Dapat ligtas muna. Amen? Amen? At susunod sa Panginoon by obedience. At sino dapat ang mag-a-administer? Baptist preacher. Sino ang may authority? Baptist church. Amen? Okay, dapat ligtas, saved, immersion to show the gospel, Baptist church and Baptist preacher. Okay, and then it is traced by the blood. No? Ibig sabihin, paninindigan. Number 3, a genuine Baptist church can be traced by the book. By the book. Tayo bilang mga mananampalataya, naniniwala tayo sa isang Biblia na binigay ng Panginoon. Amen? It is the King James Bible 1611. This does not contains, this does not conveys, this is the very Word of God. This is the inspired, preserved Word of God in the English language-speaking people. Amen? The King James Bible. It is inerrantly inspired. It is confluently inspired. It is plenary inspired. It is inherently inspired. It is infallibly inspired. It is verbally inspired. Amen? Pinasinayangan ng banal na Espiritu. Pag sinabi mong plenary, ang ibig sabihin po nito, ang Bible, all parts of the Bible are alike. They are inspired. Amen? Amen. Hindi po mas inspired ang Genesis sa Book of Revelation or Revelation sa Book of Genesis. Lahat ng libro, from Genesis to Revelation, dapat basahin. Amen? Pag ikaw ay nagbabasa na sa Book of Chronicles, 1st and 2nd Chronicles, at tinatamad ka na sapagkat maraming mga pangalan, amen? Basahin mo pa rin kasi inspired siya. Pag sinabi mong inspired, galing sa bibig ng Diyos. Theopneustos. Sabihin nyo nga, Theopneustos. God's breath. God's breath. Hininga ng Diyos. Hello? Ang hininga natin, makinig po kayo, ang hininga natin, mga kapatid, ay merong confusion o hindi po siya fresh. Tama? Tama? Subukan mo mamayang umaga. Hindi ka pa nagtututbas. Tingnan mo, amuin mo. Hindi maganda. Tama? Wala yata akong kausap. Bakit? Kasi nga po, tayo ay may bakterya, meron tayong mga virus, and because of that, yun ang nagsumisira. Itong Word of God, wala po. It is infallible. At ito'y maaasahan natin. Ito ang isip ng Diyos, ito ang puso ng Diyos. Okay? So, Dr. Boyce Taylor stated, the Bible, especially the New Testament, was written by the Baptists to make people Baptists and mainly for the Baptists because the Bible is a Baptist book. Amen. Amen. There was a man sent from God whose name was John. And this John pointed people to the Lord Jesus Christ. Ano sabi ni John the Baptist? Behold, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Amen. Back then, Baptists were used by God. Mga kapatid, sa kanyang first advent, sa kanyang unang pagdating, para ihanda ang mga materyales sa ikalawang pagbabalik ng Panginoon, Baptist pa rin ang gagamitin niya para mag-win ang kaluluwa, para i-build ang church. Amen? Sino ngayon ang nangangaral ng salita ng Diyos? Amen?
na si Kristo lang ang tagapagligtas at wala nang iba, mga Baptist. Kaya nga, it's a blessing. As Baptists, God gave us His potent or powerful word to guide us. Igiya tayo. Bakit? From time to time, tayo po ay nawawala sa sarili, nawawala sa tamang direksyon. The Baptists are the remaining group of people who believe in the inspiration and preservation of the Word of God. That is why it is listed as one of the Baptist distinctives. Baptist distinctive. Ang tawag po dito is sola scriptura, Bible alone. Ang pinagbabasihan ng lahat ng ating pananampalataya at doktrina, hindi sa salit-saling sabi, hindi sa emosyon, hindi sa tradisyon, hindi sa eksperyensya, kundi ang Biblia. Amen? Okay, makinig po kayo dito sa ano po na ito, sa words na ito. Mahalaga po ito. The Baptist is not, hindi po tayo, mga kapatid, hindi tayo nagpo-formulate ng bagong batas. We are the executive body, ang simbahan. We execute God's written word. Amen? We don't formulate new laws. The Bible should not be rewritten. The Bible should be reread. Basahin uli ng basahin. Until ito ay ma-memorize natin, ma-internalize natin. Amen? Kapag malabo na ang mata natin, na-memorize natin, isasabihin natin sa mga mahal natin sa buhay, hanggang kuhanin tayo ng Panginoon, na ipasa natin ang tamang pananampalataya. Since the Catholic abolished separation of church and state, during the early centuries down to the Dark Ages, governmental laws became more important to people than the Bible. Added to this, there was yet no printing presses, so the Bible was just written in manuscript or parchment or skin, which were large and bulky. That is why most of the families and churches did not really have the entire Bible, only parts of it. Furthermore, during the Dark Ages, strenuous efforts were made to destroy scriptures. Some were even used to burn Christians. Satan still continued to destroy the Bible up to our time by publishing many perversion. Ano yung mga perversion? New NIV, New King James, NIV, Tagalog, ang dami po mga kapatid. Tayo po ay naniniwala sa isa lamang, King James Bible. Only genuine Baptists remain to stand for the one and only inspired version of the Bible, that is the King James Bible, 1611. Saan po ito nakalagay? Tingnan po natin. 2 Timothy chapter 3, verse 15 to 16. Tingnan niyo po natin. 2 Timothy chapter 3, verse 15 to 16. Sabi ng Bible, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Sabi niya rito, verse 15, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures. Yung Scriptures po is copies of copies. Si Timothy ay meron ng copies of the Scripture noon pa. Pag sinabi mong copies of copies, gawa po, ito'y parchment, ito po'y nadidilapidate, ito po'y naluluma, ito po ay lumulutong. Kaya, copies of copies po siya. Iaano po siya? Ililipat po siya ng scribe. Okay? Sa isang panibagong fresh parchment o kaya skin of ng mga animal para yung scripture po no na naka-roll ay babasahin nila. Parts lang po ang meron sila noon. Copies of copies. Magpasalamat tayo ngayon through the printing presses, through the discoveries and yung innovation
nagkaroon ng mga printing presses, mga kapatid. Amen? Na ibigay sa atin ang Bible. Merong isang philosopher by the name of Voltaire. Ang sabi niya, sa aking kapanahunan, i-extinguish ko ang Bible. Alam niyo po, namatay po siya. Yung kanyang bahay ay naging printing press. At yun po, mga kapatid, ang pinagmula ng maraming mga copies of the King James Bible, 16. You cannot extinguish, mga kapatid, the Bible. Bakit po? Sapagkat may pangako ang Panginoon. Heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Kaya nga, ito po ang basihan. Kung may duda ka, pumunta ka sa Bible. May duda ka sa desisyon, punta ka sa Bible. May duda ka sa desisyon ng iyong business, punta ka sa Bible. Lilipat kayo ng tahanan, walang church, ikonsulta mo ang Bible. Amen? Hindi available si pastor, ikonsulta mo ang Bible. And then, pag available si pastor, makipag-usap ka, you pray about it. Huwag tayong basta-basta magdidesisyon. Especially, sabi ng ating pastor, when we are discouraged. The best thing to do when we are discouraged is to stay and do not make a major decision. Kasi pag tayo ay emotionally stir up, mali lagi ang ating decision. Lastly, as Baptists, we must guard the book and pass it on to our children. The same commit thou to faithful men which are able to teach others also. We now have the mind of Christ, as attested in 1 Corinthians 2 verse 16, through the King James Bible. Mind po ang nawawala. Praise God that we are now reading it, meditating it, and growing in it. Growing. Our job is to guard and securely pass it as it is to our children and the next generation. Yun lang po ang kailangan natin gawin. Tingnan nyo po, mga kapatid, tingnan nyo po. Tayo po ay, tingnan nyo po ang mga Chinese people. Yung kanilang Shaolin, yung kanilang mga Shaolin temple, yung kanilang mga artifacts, at even yung kanilang mga medisina ay kanilang sinecure. At ipinasa nila sa mga anak nila. Nakakalungkot naman, napakayaman ng ating heritage at hindi natin ipapasa. Kaya kailangan natin itong ipasa sa susunod na henerasyon. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat sa napakayamang heritage po namin na pagka minsan dahil sa kulang konting pagkaalam at walang kaalaman patungkol dito, hindi namin po ito na-value. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kung anumang panahon na dapat namin pag-ukulan ng panahon, ito pong pag-aaral ng inyong salita at mayamang kasaysayan na pinagkaloob niyo po sa amin through our Baptist forefathers. Thank you for our pastor. Kaya po ang aming simbahan ay may significance. Importante po ito sa mundong ito at sa community na kung saan ginagalawan po namin is because we hold dearly to baptism, to the blood, and to the book. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you po and meron